Alam niyo, dami kong naiisip na tanong tungkol dito. Like, paano ko ito magagawa? Kasi naman, ang babae, ay halaga sa ating ang siya na ito ang bago mag-ambal. Kaya dapat lang nabigyan sila ng patas sa pagkakas. Kung mabibigyan sila ng tamang pagkakas, mas magiging maundat ang patas sa ating pinapakas. Gusto ko lang i-slice sa'yo. May isang kwento tungkol sa isang babae, isang ina, at isang tatay. Mahirap siya, ngunit ibinigay niya ang lahat. Pagod na siya, ngunit hindi niya pahinga. Meron siyang anak, isang matigas ang ulo, walang utang ng loob na bata, na hindi karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Hello na! Kumusta? Kumusta ang pag-aaral mo? Sabi kanina, nakakapagod ang daming ginagawa ko. Anak, Miguel, halika na. Handa na ang hapunan. Halika na, anak. Ano to, ma? Wala ka bang ibang recipe para ismak na matikman natin ngayon? Uy, naman. Anak, baka magutom ka. Yan ang gutom. Miguel, anak. Ilang Tagal mo sila kayo ang tayo. Isman, rap? Naman, ma. 19 years old na ako. Ilang beses naman ako. Mahal kita. Hey guys, alam niyo ba yung nangyari kanina? Di kayo maniniwala. Si Miguel, napahiya. Trinato siya na parang baby at prinsipe ng mama niya. Kamas dito boy ka pala bro. Sana nandito yung mama ko. Tama na. Huwag maging bully, guys. Hindi yun tanda ng pagkakaibigan. Kahit biro lang, ginagawa niyo siyang katawa-tawa. Inggit lang kayo. Wala kayong nanay na kasing mahal at mabait tulad ng nanay ni Miguel. Tama sila guys. Nakakahiya naman talaga. Kapag tinawag ng mama mo parang baby boy. At naramdaman pa na naidipindit pa ka sa kanya. Pero nanay siya, Miguel. Di ba gano'n naman talaga ang nanay? Ah! Gusto na nila yun. Naintindihan mo na sinabi ko? Oo nga, pero... Tumahimik ka nga. Hindi mo alam kung ano nangyari ko kanina. Kung nandyan ka na sa sitwasyon ko ngayon, naramdaman mo kung ano naramdaman ko ngayon. Saan ka pupunta, Miguel? Ano ko nga? Uy, Miguel! Miguel, nandito ka na. Buti naman nakauwi kang ligtas. Kumusta yung klase niyo? Ayos lang ba? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Okay ba ako? Sa tingin mo, mukha ba ako okay sa'yo? Bakit? Anong nangyari sa'yo, anak? Bakit ka sobrang galit? Alam mo ba ang problema ka? Ikaw, sobra ka na. Lagi mo ko'y tinatrato parang bata. Hinahiya mo ko sa harap ng mga kaibigan ko. Wala anak, pasensya ka na. Hindi ko alam na sobra na pala para sa'yo lahat. Ginagawa ko lang naman lahat na nakakabuti para sa'yo. Napaniwala ako dyan? Ganyan pagmahal? Wala ko naramdamang pagmahal, ma. At minsan, kahit konti lang, wala ka nang binigay sa akin. Lahat. Pasensya na. Pasensya na kung hindi ko maibigay lahat para sa'yo. Ginawa ko lang naman lahat. Pero, Pero ano? Talaga ba? Wala akong nakita sa buong buhay ko. Ay, nakakainis ng ina to. Katapos ng gabi yon, umalis si Miguel sa bahay na walang paalam. Nanatili siya sa bahay ng kaibigan niya. Ang tanong mo nga. Sir! 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 Tulong! 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 Dinala siya sa ospital at nawala ng malay. Buti na lang naging maayos ang operasyon niya.
Excuse me po, sir. May bisita po kayo. Pasok ito. Good morning, Sir Miguel. So, kumusta ka? Okay lang naman. Bulad nagkita tayo. Mabuti naman. Ilang taon naman wala sa dente ko. Tapos ito. Salamat. So anyways, ano sadya mo rito, Dok? It's about sa bahay na dati mong tinitatan. At ano naman tungkol doon? Nakatira naman doon sa mama. Ayos lang yun. Sir Miguel, wala na ang nanay mo. 2 taon na lang ako. Totoo ba? Anong ikamatay niya? Ah, punta ako pa rin. Bakit siya nagpasya na pumalit ang mag-isin ang bata? Kung may namatay na kamag-anak, lalo na yung nanay ni Miguel, syempre, sino mo mag-alaga nun? E di yung malapit na kamag-anak yung may responsibilidad. Kaya, Wow. Ang linis ka. Ayos, bilhin. Hindi nakatira pa ako dito. Puro ano, bukas ng mga sapot na bilang pa. Talagang masipag at maalala. Gusto niya ang malinis ang bahay. Bago siya. Oo. Sobrang protektado niya ako. Parang sinaturan pa ako niya mga sanggol pa ako. Kidney transplant? Ito, ano to? Tungkol sa kidney transplant? Nandito pangalan ko. Di ba, ito yung araw na aksidente ko? Pero, bakit nasa gamit ng mama ko? Ngayon, itong dokumento. Tapusin mo at hulaan ako sila. Anak, kung nababasa mo ito, siguro malaki ka na. Siguro may sarili ka ng buhay. At siguro, hindi mo na ako naaalala tulad ng dati. Pero kahit hindi mo na ako maalala, gusto kong malaman mo na ikaw ang pinakamahalagang biyaya sa buhay ko. Hindi madali ang buhay para sa akin. Pero bawat pagod, bawat sakit, bawat luha, wala yung halaga basta sigurado akong maayos ka. Hindi mo alam, pero matagal ko nang ibinigay sa iyo ang isang bahagi ng sarili ko. At kung kinakailangan kong gawin ulit, kahit 1,000 beses pa, gagawin ko nang walang pagdadalawang isip. Alam kong minsan naiilang ka sa akin. Alam kong minsan nahihiya ka, pero hindi kita sinisisi. Hindi ko kailanman hinihiling na masuklian mo ang lahat ng sakripisyo ko. Ang tanging gusto ko lang ay maging masaya ka. Kung sakaling dumating ang araw na maisip mong balikan ako, kahit sa alaala lang, anak, mahal na mahal kita. Palagi. Kahit isang saglit lang, sana maalala mo ako nang may ngiti sa puso mo. Nagpapasalamat ako sa Diyos, hindi dahil binigyan niya ako ng buhay, kundi dahil binigyan niya ako ng ikaw, ang iyong ina, Rosa. magka-uwi na. Naminis ko lang isang tao. Nay, because of you, I stand tall. Because of your strength, your love, and your sacrifices. I now see the truth. I was never alone. You carried me even when the world was unkind to you. Now your granddaughter's dream of being like you. Strong, selfless, unbreakable. Because of you, Nay, the future will rise. Salamat, Nay. Mahal na kita. Palagi.